Parang may sinabi yata si Panelo. Oh, ang sabi ni Panelo, hindi naabot, okay. Sabi ni Panelo, dapat itinaas ng abogado ni Pangulong Duterte ang mahalagang argumento sa ICC. Okay, galing to ng interview sa bilyonaryo. Sabi ni Panelo, may unsolicited advice to the defense lawyer. Kasi napansin ko ang sinabi ng chamber eh. Di ba ang nire-raise nila is parang kina-question mo yung jurisdiction and ground mo lang is that we withdraw ang nag-umpisa kayo ng investigations 2 years after. Yun lang nililimit nila doon. And I said, dagdagan nyo pa. Dapat yung grounds. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. May ruling na ang Supreme Court doon. Pag hindi mo publish yan, walang epekto yan. I remember the Solicitor General at that time nilalabanan nila, sabi ni Panelo. Excuse me, we have a robust legal system. We have prosecuted thousands, we jailed thousands. Ano ba ang pruweba na may capacity tayo to prosecute the accused? May sinipa tayong presidente, may in-exile na natin, 2 presidente pinakulong natin, libo-libo ang nakakulong. Mo sasabihin na wala tayong kakayahan. Yun nga sinasabi ni Spoke Sari at iba pang magagaling na abogado na dapat si Pangulong Duterte ay litisin sa bansa niya dahil meron tayong functional legal system, which is alam natin ang bulok yung legal system sa atin. Pero for the sake dito, sa kaso ni Pangulong Duterte, sabi ni Panelo, only on the basis alone, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya dapat kako isinama niya yon, sabi ni Panelo. Hindi ko alam yon. Ang problema kasi sa kanila, yung mga defense lawyer na mga dayuhan, ayaw kasi nilang magpapasok ng Filipino lawyer. May sinabi pa siya. They were relying principally on the former president. Sila na nga nagsasabi na may cognitive decline. Kung anong tatanungin nila, baka nakalimutan na nung mama. Ayun na nga. So may punto si Sal Panelo. Diba? Well, sabi ko nga, hindi lang naman si Vice President Sara ang nagpili ng kanyang lawyer, hindi natin alam. Diba, nandyan si Budol Amy Marcos, which means mo sa statement ni Kaufman today, diba, ay kahapon, diba, na the ICC Appeals Chamber has never affirmed the interim release of a person charged with crime against humanity. Yun na nga, never affirmed pala eh. Tangina, bakit pa tayo nagsayang ng pera para sa interim release? So I hope yung nagdesisyon na kunin yan si Kaufman at pag tagni-tagnian nila, pag nilay-nilayan nila na hindi magaling si Kaufman, kundi bengador, di ba? Alpotero lang ang mga statement. Kumusta na ngayon ang mga nagpakalat ng fake news? Remember, nagpakalat sila ng fake news na lalabas na si PRRD. Sabi ko nga, a false hope. Yung Team Alpots ni Kaufman, nakakasira talaga sila ng sa hanay natin. Kasi in the first place, they're not really for PRRD. They are for money. They are for clout. They are for their vested interests. Diba? Habang patuloy tayong ninanakawan ng mga putang inang ito, nagpa-party-party at patuloy nagdurusa ang isang Pangulong Duterte na nagbigay ng kaalwanan sa inyo, ayan, sila ay patuloy pa rin na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Habang tayo, anong balita na yan? Nakita niyo yan? Allegation ni Salgo sa smuggling issue sa agrikultura, pinabulaanan ni Lisa Tanas. Yung itsura nito, nakakatakot. Sindikato ang yawa. Nakita niyo yung sindikato na yan? Nakakatakot. Hindi pa puksain ng yan, ng demonyo. Yan, no? Katakot yung mukha nitong kawatan, kidnapper, di ba? Orgihan, whatever. Ano pa yung kadyutahan nito? Ipinagibit-balikat na lamang ni Satanas ang mga akusasyon ng nagbitiw na si Elizaldico. Elizaldico kasi, ilabas mo na kasi yung dapat mong ilabas. Habang patuloy kayo naghihirap at sinasabi nitong isang ngiwi na DTI secretary na 500 pesos for Noche Buena, ikasya na sa family of 4 na Pilipino, mga kababayan, talagang grabe ang pang-aalipusta sa inyo. Samantalang sila party dito, party doon. Bayad sa mga AFP, sa mga tiwali. Kayo puro kahirapan puro paghihirap ang ginagawa sa inyo, mga palangga. Mga palangga, anong gagawin natin? Anong gagawin natin kay Kaufman? Anong gagawin kay Inday Sara? Sana wala na mag-donate sa ICC. Nakakapagod na yung laban natin sa mga bangag na to.
Dapat mawala na sila. Kaya mag-ingat kayo. Lagi na lang tayo nabubulol, no? Lagi kayo nabubulol. Si Kaufman, dapat sipain na talaga yan ni Sara. Siguro nga, ngayon sa statement ni Kaufman, dapat maalarma ang mga abogado ni Inday. Ano? Sila Attorney Delgra, sila Bingbong, yung mga kaibigan ni PRRD. Dapat mag-isip-isip na ngayon, di ba? Kasi wala na, ang tagal na natin. Umabot pa ng Pasko si PRRD dyan. Aabutin na ng Pasko si PRRD. Sabi nga, kung ako lang masusunod, wala na yun si PRRD. Wala na yun dyan, dinukot ko na siya dyan. Kung meron lang akong pakpak. Diba? So, hindi natin alam. Alam natin, okay, na nagsabuatan talaga ang ICC at Bangag. Dahil nga in-expose ko yan. Ngayon, si Zaldico ang pag-asa natin. Dahil si Zaldico, mga kababayan, kung natatandaan nito 2023, alam niya na pinapasok ni Bangag Jr., ni Martin Romualdez, ang mga ICC officials sa Pilipinas at pinag-check-in pa doon sa Midas Hotel sa property ni Zaldico. So sabi ko nga, dapat ilabas ni Zaldico yon kung meron sa mga dokumento or video. Kasi isang patunay na nag-conspire sila. Illegal, nagsabuatan sila. Kasi di ba, tinrato na parang hari, reyna yung mga ICC. Binigyan ng allowance according to my puting ahas. May mga drivers, nag-shopping galore sila sa Pilipinas. Ng bonggang-bongga, pinag-shopping lahat-lahat. Yung ICC na yun. At doon nag-stay sa hotel ni Zaldico. At sikretong nakipag-connives o conspire ang Department of Justice, si Remulla. Sabi ko nga, inulat natin yan, galing sa puting ahas Noon pa. Kaya pag nilabas ni Zaldico yung mga video na yan or mga dokumento, who knows? Baka ilabas na ni Zaldico yan at itodo niya na yan. May kinalaman, may alam si Zaldico sa panghihibasok ng ICC at pakipagsabuatan sa Bangag administration. Saldi, baka naman. May nag-message para sa akin, sabi niya, Gaute mo malapit to malapit ito sa mga pamilya. Gago daw, sabi niya, gago talaga si Kaufman. Wala daw pinayagan na interim release. Ito nga yung binasa natin kanina. Di ba? Yung sinabi niya, statement niya. Kaya nga sabi ko nga, Day, Baste, Pulong at lahat ng kamag-anak, tingnan mo yung lawyer. Wala pa lang, sabi ko ulit-ulit ko, wala pa lang pinapayagang interim release. Sabi ko in the first place, bakit pa tayo pinatagal ito? Wala pa lang pinapayagang interim release. Bakit pa tayo nag-file? Well, alam naman natin pera-pera. Pera-pera. Diba? So, sana bukas magkaroon ng headline, Kaufman, sinipa na. Yung mga ganun. Wala, napakahina ni Kaufman. Alam mo, sabi ko nga, kahit hindi tayo abogado, basahin lang natin. Doon na lang sa sinabi niya mismo na magpe-present siya ng medical certificate next month. Sabi ko nga palang sa 4 na cases ko na hinarap dito sa Amerika, natututo na tayo. Hindi pwedeng walang proof, walang ebidensya na mag-aapila ka. Aapila mo na ganito. Yung anti-slap ko, di ba? Kailangan ibasura na yan. Kasi ganito, kasi ganyan. Na magsasalta ka lang na wala kang ebidensya. You have to show the black and white, mga palangga.